Girian ng Amerika at China at hindi ng Pilipinas at China. Ani Simbulan, naggugulo nga ng US at China sa kung sino ang magiging numero unong ekonomiya sa buong mundo. Pag halimbawa yung US 7th Fleet na actively nag-ooperate dito sa South China Sea, i-blockade lang nila yung Strait of Malacca dito sa bandang south natin, no, malapit sa Indonesia, at saka yung Sea of Japan sa norte, mapipilayan talaga ang Chinese economy. Parang forward-based tayo ng Amerika ngayon, para tayong aircraft carrier dito, no? Na kung mag-install ng Tomahawk missiles dito ang US na nakatutok sa kanilang mga lalo na syudad, no, pinakamalaking syudad, Beijing at Shanghai, talagang matetreten sila at lalo na dito sa South China Sea. So, gusto nilang i-counter yon in advance, tulad ng nabanggit ko, kaya inimbento nila itong kanilang 9-dash line para i-claim ang halos buong South China Sea para makontrol yung operations ng US 7th Fleet at iba pang mga navies, no? West Philippine Sea o mas kilala sa international parlance na South China Sea. Ito ngayon ang sentro ng hidwaan ng China at ng Pilipinas. Ngunit sa panayam ng SMNI Radio sa eksperto sa usapin na si former UP Professor Roland Simbulan, pinaliwanag niya ang tunay na tunggalian ng Estados Unidos at China sa pinagagawang teritoryo. Tama, girian ng Amerika at China at hindi ng Pilipinas at China. Ani Simbulan, naggugulo nga ng US at China sa kung sino ang magiging numero unong ekonomiya sa buong mundo. Bakit nga ba mahalaga sa China ang West Philippine Sea? Paliwanag ni Professor Simbulan, trade route ng mga barko ng China ang pinagagawang teritoryo. Bagay na nais raw kontrolin ng US para kontrolin ang pasok at labas ng mga produkto o imports at exports ng China sa hangaring mapigilan ang pagsirit ng kanilang ekonomiya. Pag halimbawa yung US 7th Fleet na actively nag-ooperate dito sa South China Sea, i-blockade lang nila yung Strait of Malacca dito sa bandang south natin, no, malapit sa Indonesia, at saka yung Sea of Japan sa norte, mapipilayan talaga ang Chinese economy, no? Kaya yan ang bangungot ng China na kung mangyayari yon. Kaya bilang pang-counter ng China, inimbento raw nila ang 9-dash line para magkaroon ng claim sa nasabing mga teritoryo. Territorial claim para makapaglagay ng military installations, may pwesto ang kanilang nuclear-powered submarines at lagyan ng mga puwersa magpapatrolya sa lugar. Gusto nilang i-counter yon in advance, tulad ng nabanggit ko, kaya inimbento nila itong kanilang 9-dash line para i-claim ang halos buong South China Sea para makontrol yung operations ng US 7th Fleet at iba pang mga navies, no? Di ni Professor Simbulan, binibilisan ng US ang tangkang pagkontrol sa South China Sea habang hindi pa nauungusan ng China ang kanilang military powers. Ito rin ngayon ang dahilan kung bakit maraming EDCA sites sa Pilipinas. Parang forward-based tayo ng Amerika ngayon, para tayong aircraft carrier dito, no? Na kung mag-install ng Tomahawk missiles dito ang US na nakatutok sa kanilang mga lalo na syudad, no, pinakamalaking syudad, Beijing at Shanghai, talagang matetreten sila at lalo na dito sa South China Sea. Naniniwala naman si Simbulan na ang agresyon ng China sa mga pinagagawang teritoryo ay dahil sa labi sa pagpapagamit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kano. Nagngingit-ngit sila kung bakit natin uli pinapagamit itong ating teritoryo, posible laban sa kanila at natetreten yung kanilang security. Nakikita naman ng dating UP professor na makakaapekto sa foreign policy ng Pilipinas ang labis na pag-alyansa nito sa Amerika. Maaari namang masundan ang mga paliwanag ni Professor Simbulan sa 3rd edition ng kanyang aklat na kamakailan labang inilabas. Taong 1984 at 85 pa inilabas ni Simbulan ang una at ikalawang edisyon ng kanyang libro na naging pasihan ng mga pag-aaral sa presensya ng US military bases sa bansa. Hango ang libro sa kanyang panayam sa mga taga-US government na may alam sa deployment ng US military assets sa Pilipinas.